Kaibigan, kapatid sa puso, alam kong marami sa atin ang nakakaramdam ngayon ng isang buhol. Isang buhol sa ating buhay na tila imposibleng kalagin, isang problema na nagpapabigat sa ating puso at isip, na nagpaparamdam sa atin ng kawalan ng pag-asa. Para sa ilan, ito ay buhol sa pananalapi, sa relasyon, sa kalusugan, o marahil ay isang buhol sa ating sariling pagkakakilanlan, isang pakiramdam na tayo ay nakulong. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, mula sa kaibuturan ng aking puso, na ang imposible ay kayang maging posible. At sasabihin ko sa iyo kung paano. Naranasan ko rin yan, ang pakiramdam na nasa bingit ka na at wala nang magagawa. 3 taon na ang nakalipas, nakatagpo ako ng isang paraan na nagpabago sa aking buhay, isang landas na hindi lang nagbuklod muli sa mga nabuwag kundi nagbigay din ng kalayaan mula sa mga buhol na akala ko ay magpakailanman ko nang dadalhin. Ito ang kwento ng 40 araw. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso, alam kong may rason kung bakit ka naririto ngayon. Saan nagmumula ang mga buhol na ito? Bakit tila ang hirap-hirap kalagin ng mga ito? Karamihan sa mga buhol na ating nararanasan ay hindi lamang panlabas. Hindi lang ito tungkol sa kakulangan ng pera o sa isang sirang relasyon. Madalas, ang pinakamalaking buhol ay nasa loob mismo ng ating isip at puso. Ang mga takot natin, ang mga pagdududa, ang mga maling paniniwala na nabuo natin sa paglipas ng panahon, na tila mga sapot na gumagapos sa atin. Ito ang tinatawag nating mga limiting beliefs. Ang mga kaisipang nagsasabi sa atin na hindi natin kaya, na hindi tayo karapat-dapat, na wala ng pag-asa. Pero narito ang isang katotohanan na dapat mong yakapin, ginawa ka para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. At ang mga buhol na ito, gaano man sila kahigpit, ay hindi ang iyong katapusan. Sa katunayan, ang mga buhol na iyan ay maaaring maging simula ng iyong pinakamalaking pagbabago, ng iyong pinakamalalim na pagpapala. Isipin mo ang iyong buhay ngayon. Ano ang pinakamabigat na buhol na dinadala mo? Isang problema sa pamilya na tila walang solusyon. Isang utang na gumagapos sa iyong kalayaan. Isang sakit na nagpapahina sa iyong katawan at espiritu. Ano man ito, iparamdam mo sa akin. Ramdamin mo iyan. Kasi naiintindihan ko ang bigat niyan. Nandoon ako, naramdaman ko iyon. At kaya ako naririto ngayon, hindi para bigyan ka ng instant na solusyon, kundi para gabayan ka sa isang proseso na hindi lang maglalaglag sa buhol mo, kundi magpapalakas din sa iyo, magpapatatag sa iyong pananampalataya, at magbibigay ng bagong pananaw sa buhay. Ang ating paglalakbay sa 40 araw na ito ay hindi lang isang dasal. Ito ay isang transformation. Isang pagbabago ng puso, isip at espiritu. Ito ay inspirasyon mula sa mga sinaunang tradisyon ng pananampalataya kung saan ang bilang na 40 ay madalas na lumilitaw bilang panahon ng pagsubok, paghahanda at pagbabago. Nariyan si Jesus sa disyerto ng 40 araw, ang pagbaha sa loob ng 40 araw, ang paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto ng 40 taon. Ang 40 araw ay isang sagradong panahon, isang sapat na oras upang baguhin ang ating pag-isip, upang bumuo ng bagong mga gawi, at upang ganap na ibaling ang ating buong pagkatao sa banal na presensya na may kakayahang kalagin ang lahat ng buhol. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng isang magic pill. Ito ay tungkol sa pagsisiyasat, pagkilala, at pagtitiwala. Ang unang hakbang, ang unang buhol na kailangan nating kalagin, ay ang buhol ng kawalan ng pag-asa. Dahil kung wala ka ng pag-asa, wala nang puwang ang anumang solusyon. Naaalala ko ang isang kaibigan, si Aling Nena. 50 taon na siya noon, at ang kanyang pamilya ay nababalot sa matinding utang dahil sa sakit ng kanyang asawa. Ang kanyang anak na panganay ay nawalan ng trabaho, at ang bunso ay nagkasakit din. Para kay Aling Nena, ang kanyang buhay ay parang isang higanteng buhol ng mga problema, at ang bawat dulo ay tila lalong humihigpit. Gabi-gabi siyang umiiyak, nagdadasal, pero pakiramdam niya ay hindi siya naririnig. Sa panahong iyon, inanyayahan ko siyang subukan ang 40 araw na dasal na ito.
Sa una, nag-aalangan siya. Ano pa ang magagawa ng dasal, Sam? Ginawa ko na ang lahat, ang sabi niya. Pero kinumbinsi ko siya. Hindi para sa resulta, kundi para sa kanyang kapayapaan. Sinimulan niya, kasama ang kanyang pamilya, ang bawat umaga ay magbasa ng isang maikling talata sa Biblia at tahimik na manalangin. Hindi sila humingi ng instant na solusyon sa kanilang utang, kundi humingi sila ng lakas, ng tapang, at ng kapayapaan ng loob. At dito nagiging interesante ang lahat. Sa mga unang araw, wala namang nagbago agad. Ang utang ay utang pa rin. Ang sakit ay sakit pa rin. Pero unti-unting may nagbago sa loob ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ay nagkaroon ng bahagyang kislap. Ang kanyang boses, na dati malalim at puno ng hinanakit, ay naging mas magaan. Napansin niya na kahit may problema, mayroong kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanya. Hindi ito pagtanggi sa problema, kundi isang bagong kakayahang harapin ito na may kalmadong puso. Ito ang unang bunga ng dasal, ang panloob na kapayapaan na nagbibigay ng puwang para sa mga solusyon na lumitaw. Ang sikreto ng 40 araw ay hindi lang sa pagdarasal ng paulit-ulit. Ito ay tungkol sa paglalakbay na kasama ang Diyos, araw-araw, nang walang patid. Ito ay isang pangako na ikaw ay maglalaan ng oras, kahit maliit lang, upang kumonekta sa pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan at pagmamahal. Ito ay ang pagbibigay ng permit sa Diyos na kumilos sa iyong buhay. Isipin mo, kung araw-araw mong nilalapit ang isang buhol, dahan-dahan, may pagtitiyaga, may direksyon, hindi ba't mas malaki ang tiyansa nitong kalagin? Ganito ang 40 araw. Hindi lang ito dasal, ito ay isang disiplina na nagpapalakas ng iyong espiritual na kalamnan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang 3 malalim na dahilan kung bakit mahalaga ang 40 araw na ito, at kung paano ito nagbabago ng mga bagay sa antas ng neuroscience at psychology, hindi lang sa espiritual. Una, ang pagdarasal sa loob ng 40 araw ay bumubuo ng bagong neural pathways sa iyong utak. Kapag paulit-ulit kang nagdadasal, nagpapasalamat, nagpapatawad, at nag-iisip ng positibo sa loob ng mahabang panahon, binabago mo ang wiring ng iyong utak. Ang iyong utak ay parang isang hardin. Kung palagi mong dinidiligan at inaalagaan ang mga bulaklak, mas lalago sila. Kung ang mga damo ang binibigyan mo ng atensyon, sila ang lalago. Ang 40 araw ay sapat na oras upang diligan ang mga binhi ng pag-asa, pananampalataya, at kapayapaan sa iyong isipan. Kapag nagdadasal ka, gumagana ang iyong prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa paggawa ng desisyon, pagpaplano, at self-control. Nakakatulong ito upang maging mas malinaw ang iyong pag-iisip at mas makagawa ka ng mas mahusay na desisyon sa gitna ng problema. Ikalawa, ang 40 araw ay lumilikha ng isang malakas na sense, purpose at self-efficacy. Kapag gumawa ka ng isang pangako sa iyong sarili na manalangin sa loob ng 40 araw, at tinutupad mo iyon araw-araw, nagkakaroon ka ng pakiramdam ng pagkontrol at pagkakayang harapin ang iyong mga hamon. Hindi mo na lang hinahayaan na ang mga problema ang magdikta sa iyong buhay. Ikaw ang pumipili na kumilos, na lumaban sa espiritual na paraan. Ang bawat araw na natatapos mo ang iyong dasal ay isang maliit na tagumpay, isang micro-reward, na naglalabas ng dopamine sa iyong utak, na nagpaparamdam sa iyo ng kasiyahan at nagpapalakas ng iyong motibasyon upang magpatuloy. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may disiplina sa pananampalataya ay madalas na mas matatag sa mga krisis. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang 40 araw ay nagpapalalim ng iyong koneksyon sa divine. Hindi ito tungkol sa pagsamba sa isang malayo at galit na Diyos. Ito ay tungkol sa pakikipag-ugnayan sa isang tagapagkalag ng mga buhol na nagmamahal, nakikinig, at handang tulungan ka. Kapag binubuksan mo ang iyong puso sa dasal, naglalabas ka ng mga emosyon na matagal nang nakakulong sa loob mo. Ang prosesong ito ay nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone, at naglalabas ng oxytocin, ang hormone ng koneksyon at pagtitiwala. Mas magtitiwala ka sa sarili mo,
at mas magtitiwala ka sa Kanya na walang imposible. Mi cuéntanos comentarios de donde usted está asistiendo si esa mensaje está fazendo sentido para o seu coração. Esto me ayuda mucho a entender nuestra familia aqui vai crear contenidos ainda mais transformadores. Mahalaga para sa akin na malaman kung narating ko ang inyong mga puso, dahil tayong lahat ay konektado sa paglalakbay na ito. Balik tayo kay Aling Nena. Sa ika-20 araw ng kanyang pagdarasal, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang malayong kamag-anak na matagal na nilang hindi nakakausap ang biglang nagpakita. Hindi nila alam, ang kamag-anak na ito ay nakatanggap ng malaking mana at naghahanap ng paraan upang makatulong sa iba. Nang marinig ang sitwasyon ni Aling Nena, nag-alok ito ng tulong pinansyal para bayaran ang kanyang mga utang at magsimula ng isang maliit na negosyo. Ito ay isang himala para kay Aling Nena, isang pambihirang solusyon na akala niya ay imposibleng mangyari. Pero narito ang susi, hindi ito nangyari dahil lang sa dasal. Nangyari ito dahil sa dasal, pero nangyari rin ito dahil sa pagbabago sa loob ni Aling Nena. Dahil sa kanyang dasal, naging mas bukas siya sa pagtanggap ng tulong. Hindi siya nagtago sa kanyang problema, kundi ipinagkatiwala niya ito sa Diyos at nagpatuloy sa buhay na may pag-asa. Kung hindi niya sinimulan ang 40 araw, baka hindi niya natanggap ang biyaya dahil sarado pa rin ang kanyang puso at isip sa mga posibilidad. Ang dasal ay naghanda sa kanya. Binuksan nito ang kanyang puso at isip sa mga solusyon na palagi nang nandoon, pero hindi niya lang makita dahil sa mga buhol ng takot at kawalan ng pag-asa. Kaya, paano mo sisimulan ang iyong 40 araw na paglalakbay upang kalagin ang mga buhol? Narito ang ilang simpleng hakbang na maaari mong gawin simula bukas. Una, tukuyin ang isang buhol. Huwag mong subukang kalagin ang lahat ng buhol ng sabay-sabay. Pumili ng isa, ang pinakamabigat, ang pinakamahirap. Isulat ito sa isang papel. Gawin itong konkreto. Halimbawa, buhol ng pamilya, pagkakasundo ng magkapatid, o buhol ng pinansyal, pagbayad ng utang na ₱100,000. Kapag natukoy mo na ito, mas magiging malinaw ang iyong dasal. Ikalawa, maglaan ng 0 tandang bawas 15 minuto araw-araw. Maaaring sa umaga bago ka magsimula sa iyong trabaho o sa gabi bago matulog. Ang konsistensi ang susi rito. Hindi ito tungkol sa haba ng dasal, kundi sa katapatan at pagpapatuloy. Ikatlo, basahin ang isang maikling talata sa Biblia na nagbibigay pag-asa at inspirasyon. Maaari mong gamitin ang Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano upang kayo'y pagpalain at hindi saktan, mga plano upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. O ang Filipos 4:13, kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang lumalakas sa iyo, kundi nagpapatibay din ng iyong pananampalataya. Ika-4, magnilay sa iyong buhol. Ipahayag ito sa Diyos. Walang takot, walang pagtatago. Ipahayag mo ang lahat ng sakit, lungkot, at pagkadismaya na dulot ng buhol na yan. Pero pagkatapos noon, ibalik mo ang iyong pananaw sa kapangyarihan ng tagapagkalag ng mga buhol. Maniwala ka na kaya niyang kalagin ito. Hindi man sa paraan na inaasahan mo, pero sa paraan na pinakamakabubuti para sa iyo. Isipin mo na parang may isang higanteng kamay na unti-unting kumakalag sa iyong buhol. Visualize it, feel it. At ika-5, magpasalamat. Kahit hindi pa natatanggal ang buhol, magpasalamat ka sa proseso, sa pag-asa, sa pagkakataong makakonekta sa Diyos. Ang pagpapasalamat ay isang malakas na activator ng serotonin, ang happy hormone sa iyong utak, na nagpapabuti sa iyong mood at nagbubukas ng iyong puso sa mas maraming pagpapala. Ngayon, mayroon kang responsibilidad na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Darating ang mga araw na pakiramdam mo ay walang pagbabago. Darating ang mga araw na susuko ka na. Pero huwag kang bibiti. Tandaan mo si Aling Nena. Hindi siya sumuko,
Kaya't ikaw din ay hindi dapat sumuko. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Pero mayroon akong isang mahalagang babala. Ang pagdarasal ay hindi isang wishlist para sa Diyos na maging tagapagsilbi mo. Ang dasal ay isang pakikipag-ugnayan. Minsan, ang kalalasan ng buhol ay hindi nangyayari sa labas, kundi sa loob. Minsan, ang buhol ay hindi mawawala, kundi ikaw ang babaguhin upang magkaroon ka ng lakas na harapin ito. Minsan, ang buhol ay kailangan para turuan ka ng isang mahalagang aral. Kaya't maging bukas ka sa lahat ng posibilidad. Tanggapin ang kalooban ng Diyos dahil ang kanyang kalooban ay laging makabubuti. Naiintindihan ko kung minsan, pakiramdam mo ay ikaw ay nag-iisa sa iyong pagsubok. Ang mundo ay tila walang pakialam. Ang iyong pamilya o mga kaibigan ay maaaring hindi makaintindi. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi alin nag-iisa. Tayo, bilang isang komunidad, bilang isang pamilya, ay magkakasama sa paglalakbay na ito. Ang iyong pagtitiyaga, ang iyong pananampalataya, ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Kaya patuloy kang lumaban. Nais kong bigyan ka ng isang pangako mula sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag, sa Kanya nagtiwala ang aking puso, at ako'y natulungan. Kaya't ang aking puso ay nagsasaya, at sa pamamagagitan ng aking awit, pupurihin ko siya. Salmo 28:7. Ito ang kalalabasan ng iyong 40 araw na paglalakbay, isang puso na puno ng galak at isang buhay na puno ng pagpapasalamat. At ngayon, bago tayo magtapos, nais kong bigyan ka ng isang huling, ngunit napakahalagang, kaisipan. Pagkatapos ng 40 araw, huwag kang huminto. Ipagpatuloy mo ang iyong koneksyon sa Diyos. Gawin mo itong isang lifestyle. Ang 40 araw ay simula pa lamang. Ito ang pundasyon. Patuloy mong palakasin ang iyong pananampalataya, patuloy kang manalangin, patuloy kang magpasalamat. Dahil ang buhay ay puno ng mga buhol, at kailangan natin ang patuloy na koneksyon sa tagapagkalag ng mga buhol. Tandaan mo, ang iyong sariling pagpapahalaga ay hindi nakadepende sa kung gaano karaming buhol ang nakalagay. Ito ay nakadepende sa kung sino ka sa paningin ng Diyos. At sa kanyang mga mata, ikaw ay mahalaga, ikaw ay minamahal, ikaw ay may layunin. Ang mga pagsubok mo ay hindi ang iyong identidad. Ang iyong pagtitiyaga, ang iyong pananampalataya, ang iyong pagmamahal, iyan ang tunay mong pagkakakilanlan. Iyan ang iyong lakas. Ngayon, itataas natin ang ating mga puso sa isang dasal. Sa dasal na ito, ipagkakatiwala natin ang lahat ng ating mga buhol, ang lahat ng ating mga pasakit, at ang lahat ng ating mga pag-asa. Mahal naming Ama, tagapagkalag ng mga buhol, puno ng pag-ibig at habag, lumalapit kami sa iyong banal na harapan ngayon. Nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa pagkakataong ito na magkaroon ng pananampalataya, at sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin. Kinikilala namin, Ama, na may mga buhol sa aming buhay na tila imposibleng kalagin. Mga buhol sa aming pananalapi, sa aming mga relasyon, sa aming kalusugan, sa aming mga karera, at maging sa aming sariling puso at isip. Naramdaman namin ang bigat ng mga ito, ang sakit, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang tagapagkalag ng mga buhol. Walang imposible sa iyo. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, hinihiling namin na ikaw ang kumilos sa bawat buhol na aming dinadala. Kung may buhol ng takot, ikaw ang aming lakas. Kung may buhol ng pagdududa, ikaw ang aming pananampalataya. Kung may buhol ng sakit, ikaw ang aming tagapagpagaling. Kung may buhol ng kawalan ng pag-asa, ikaw ang aming pag-asa at kinabukasan. Hinihiling namin, Ama, na sa aming paglalakbay sa 40 araw na ito, ay iyong hubugin ang aming puso. Turuan mo kaming maging mas matatag, mas mapagpasalamat, at mas mapagmahal. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong mga solusyon, kahit na ang mga ito ay hindi ayon sa aming inaasahan. Bigyan mo kami ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa.
Panginoon, pinagkakatiwalaan namin ang iyong plano para sa amin. Alam namin na ang iyong mga plano ay para sa aming kabutihan, upang kami ay pagpalain at bigyan ng isang magandang kinabukasan. Protektahan mo kami sa lahat ng kasamaan, at patuloy mo kaming gabayan sa liwanag ng iyong salita. Salamat, Ama, sa pakikinig sa aming panalangin. Salamat sa iyong kapangyarihan na kalagin ang mga buhol. Salamat sa iyong presensya sa aming buhay. Naway ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan ay sa iyo lamang. Sa ngalan ni Jesus, ang aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong videos na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pagbabago. Nais kong maging bahagi ka ng pamilyang ito na lumalago sa pananampalataya at pag-asa. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa at inspirasyon, ibahagi mo ito sa isang tao na alam mong nahaharap din sa isang buhol sa kanyang buhay. Sino ang taong iyon na kailangan ang mensaheng ito ngayon? Ikaw ang magiging instrumento ng pag-asa para sa kanya. At sabihin mo rin sa akin sa comments sa ibaba kung anong buhol ang ipinagdarasal mo, at kung paano ka ginabayan ng 40 araw na dasal na ito. Ang iyong kwento ay makakatulong sa iba. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Magpatuloy ka sa pananampalataya, at maniwala ka na ang imposible ay kayang maging posible. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy na magtiwala at manalig. Ang iyong pinakamagandang buhay ay naghihintay na.